I remember last, I think 2 Sundays ago, tayo sa point na pinag-usapan natin yung being planted. Yung tanim tayo. Bago tayo tinanim mo tayo sa tanang Diyos. So after that ay merong particular na mga places na pinaglagyan doon tayo nilagyan ng Diyos. Meaning, maaaring may mga simula na posibleng sabihin natin na maaaring hindi naging tama yung ating paraan. Pero dahil kumapit tayo sa Diyos, nanampalataya tayo sa Kanya. Along the way ay binigyan niya tayo ng grinat niya and desires natin. So, I believe part ng desire natin ay nandun yung tinatawag na sovereign will ng Lord. May mga paraan ng Diyos na hindi natin alam kung paano siya kumikilos sa buhay natin. Alam mo paano mayroon ito muna natin interpreter. Meron tayong interpreter doon sa likod at sa gilid. Sa gilid. Dalawa. Kaya siguro tabihan mo lang din siya para kasi yung mga konting ego pwede rin naman siya. Pero yung ano niya. Gusto kong balikan sa ganito yung John chapter 12 verse 24. Yung John 12:24. Okay, nandiyan na po kayo. John 12:24, remember the verse. Ito po yung preaching natin 2 Sundays ago. And gusto kong i-emphasize ulit yung isang pinakamahalagang principle ng verse nito sa atin. Let me read in Tagalog. No? John 12:24. Okay, dito po sa ating PowerPoint. Okay, nakita niyo na po? Okay. Maliban ang buti ng Griego, sabi po ni Jesus, nakatotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang buti ng Griego ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. I believe the main purpose sa buhay natin ay yung tinatawag na increase. Sabi ko po, ang pinaka-main purpose ng Diyos ay magkaroon tayo ng increase. Mag-progress tayo, ma-develop tayo. But this principle will teach us kung ano talaga yung purpose ng buhay natin. Nung sinabi ng Lord sa atin na maliban ang buti ng trigo ay mahulog sa lupa, remember, na ito'y mamamatay. Subalit, ito'y natitira na mag-isa. Subalit kung ito ay mamamatay, ay nagbubunga ng marami. Okay? Sino ba dito nung nag-print sa atin ito? Okay. There are times na dinifferentiate muna natin sa issue na ito, sa principle na to. Binigyan natin ng pagkakahalintulan yung isang talent, yung isang butil, yung isang buto na itinanim at yung isang tao na inilibing. Ang magkapareho sa kanila ay walang iba kundi yung pagdidig ng ground. Bago tayo magbaon ng isang buto sa lupa, ay magdidig tayo ng ground. Ganon din naman, pag naglagay tayo, pag yung tinatawag na burial, no? Pag merong ililibing. So, yun ang pagkakahalintulad nila. Kinakailangan mag-dig tayo ng ground. Okay? Pero ang malaking kaibahan nila, once na kapag yung katawan ng tao ay namatay at ito ay inilibing, ang isang reason natin ay para hindi na muli pang makita yung katawan ng tao, right? Hello? Sagot kayo sa akin. Amen. Okay? So, yung isa, yung buto,
ang reason natin kaya natin tinatanim siya, pinaplant natin siya, dumating ang panahon na siya ay mag-spring up. Siya ay lumutang, lumitaw, umusbong sa lupa. So malaking difference nung buto na itinanim at yung isang katawan ng tao na ibinaon sa lupa. Again, ulitin ko, ang parehong ginagawa natin ay nagdidig tayo ng lupa. Kapag isang buto ay hindi natin itinanim, ibig sabihin, pwedeng inilagay din natin siya sa lupa. Ito ang mangyayari sa kanya. Mamamatay lang siya mag-isa. So para mag-increase siya, para mag-bear siya ng fruit, para mag-manifest yung buto, kinakailangan siya ay itanim. Remember, okay, tingin po kayo dito. In-explain natin, ano? Ang Diyos, nung siya ay lumikha, sa pamamagitan ng kanyang salita, let there be light. No? Sa lahat ng may buhay, maliban sa tao, special ang tao dahil ginamitan pa ng Diyos ng kanyang kamay para nalikhain tayo. Pero lahat ng may buhay na nilikha ng Diyos, ay nilikha niya sa pamamagitan ng kanyang salita. Yung sa salita niya na yon, actually, nagsimula ito sa tinatawag na binhi, yung seed. Kapag ang Diyos ay nagsalita, kapag ang Diyos ay may nirelease na salita, yung salita na to ay nagsisimula sa pamamagitan ng binhi. Yung binhi na ito, kung titingnan natin, halimbawa ito, nakita niyo po ito? Tingin po kayo dito sa unahan. Nakita niyo po itong halaman, o yung bulaklak. Totoo pala to. Parang plastic, ano? Mona pala siya, totoo siya. Yung halaman na ito, nagsimula ito sa buto. Okay? Ang Diyos pag nagsalita ay hindi pa actually nagmamanifest lahat. Wala pa yung full manifestation, pero mula doon sa buto, ay nandun na ang lahat. Compacted na siya. Sa lahat ng sinabi na kasi pag once na, ang Diyos nag-create siya, no? Nung nag-create siya, hindi niya na kinakailangan pa magsalita sa pangalawa. Ibig sabihin, mula sa buto, kinakailangan yung buto na to ay darating at darating ang time na ito ay magbubunga. Once na ang Diyos ay nagsalita, sa tao, ang nakikita pa lang natin, yung wala pa. Wala pa tayong nakikita, pero sa Diyos, ang kanyang pananaw ay yung destiny ng buto. Ang destiny ng buto, halimbawa, pag nagsalita siya sa magkaroon ng bahay, sa tao, kinakailangan gumamit tayo ng martilyo, ng nagari, kinakailangan may materialis tayong gamitin. Pero sa Diyos, kaya niya mag-create mula sa kanyang salita na kahit na magsimula ito sa isang maliit, sa isang buto, ay pwedeng ang natatanaw niya ay hindi katulad na natatanaw natin. Kaya nga, our thoughts are not His thoughts. Our ways are not His ways. Laging mas mataas ang pananaw ng Diyos kahit sa paglilikha. Naintindihan po ba natin? Mahalaga itong point na ito kasi walang ibang interes ang Diyos sa bawat isa sa atin kundi magkaroon tayo ng tinatawag na increase. Doon sa plano niya at hindi sa plano natin. Ulitin ko po. Doon sa purpose niya at hindi sa purpose natin. Kaya sinasabi ng Bible na ang lahat ng tao may magagandang plano, pero posible na ang kanyang magandang plano sa simula, ang dulo nito ay destruction. Walang tao na magpaplano ng ikakasira niya. Lahat ng plano ng tao ay sa maganda. Pero paano kung yung plano na ito ay hindi according doon sa plano ng Diyos? Kaya tayo nadi-disappoint. Kasi maaaring may mga ginagawa tayong plano na hindi according sa plan niya. At pagdating sa dulo, ang expectation natin ay magiging progressive ito, magkakaroon ito ng progress, magiging successful, and yet, ang ganda-ganda ng plan natin sa una, ang ganda-ganda ng nakita sa una, tapos at the end of the day, bakit nagkaroon ng failure? Kaya tayo minsan, natatakot tayo mag-try, natatakot tayo na salubungin yung mga pagsubok sa buhay kasi mahina tayo sa mga bagay na yun eh. Kaya kailangan natin makita kung ano nakikita ng Diyos. Sabi ko, kailangan makita natin kung ano nakikita ng Diyos nung panahon na siya'y nagsalita
nagsasalita sa atin. Kasi maaring sa una, yung nakikita natin ay hindi yung resulta. Sa Diyos, pag nagsalita siya, alam niya na kung ano magiging end result nito. Tayo, kinakailangang sukatin pa. Sukatin pa natin, kinakailangan pa nating timbangin, isipin. Maraming mga bagay na pwedeng humarang doon sa magandang plano ng Diyos sa atin. Kaya nga, importante itong principle na ito. Importante itong principle na ito. Kasi, posibleng ang marami sa atin, kahit anong ganda ng plano natin, pero kung yung binhi na ito ay hindi siya may babaon, magiging tinatawag na hindi magiging normal. Kasi ang normal ng word na agriculture, pinag-usapan natin last 2 Sundays, yung term na agriculture ay galing sa word na agra. Hello? At cult. Yung word na cult, alam po natin yung word na cult, right? Alam niyo po yung word na cult? It something has to say with the connotation doon sa tinatawag na group o religious group na hindi siya normal. Sabihin, merong mali. Same thing with this. Kapag ang isang buto ay hindi nagkaroon ng tamang proseso na tinatawag na agriculture, yung buto ay pwedeng sana ay maging productive siya at mag-bear siya ng fruit. Pero kung ang buto na kahit may buhay, kapag hindi tama, hindi siya itinanim properly, hindi siya dinig sa ground, at nailagay lang siya sa lupa, naitapos siya sa lupa, mangyayari sa kanya pag nahulog siya, mamamatay siya. Matitira siyang mag-isa. Ngunit, sabi doon, kung mamamatay, ay magbubunga ng marami. Ibig sabihin, kung magiging tama ang proseso na siya ay may paplan at hindi basta nahulog sa lupa, malaki ang possibility dahil tama yung proseso niya, magbubunga siya ng marami. At ito ay ayaw ng tao. Ang gusto ng tao ay hindi siya may plant. Why? Kasi pag iplinan ang buto, madilim. Madilim doon sa ilalim ng lupa. Pag nasa dilim ka, wala kang nakikita. Ano ba sa amin? Wala po akong Kasi yung concept kita. Pero kaya dumating dito si Lacey. Actually, lagi ka magkasama dito mag-Tuesday. Pero iba yung feeling pag Sunday ko siya nakita. Oo. I mean, by God's grace, ay dalawa yung purpose. Nakikita niyo po ba itong pinag-usapan natin ngayon? Amen. Nakita niyo po ba kung gaano kahalaga yung purpose ng Lord na ma-serve sa buhay natin? Yung purpose ng Lord na maaaring ipilinan tayo, I believe, dito sa bansang ito, we are planted in this place, in this soil, Japan. Kumbaga, made in Japan talaga tayo. No? Maaaring sa simula, meron tayong mga particular na plano. Sabihin na natin, may mga paraan tayo na maaaring hindi naging tama sa simula. Maganda po yung gano'n. Kasi nagsimula tayong tama, tapos nauwi tayo sa mali. Mas maganda yung nagsimula tayo ng mali, na-realize natin mali tayo, at unti-unti tayo lumakad sa tama. Para sa akin, ano? Mas maganda na yung na-realize natin na nagkamali tayo sa mga naging paraan natin sa simula. At ngayon ay, siyempre, kung na-realize na natin nagkamali tayo, hindi natin babalikan kung ano yung mali sa nakaraan. Amen? So I believe itong passage na to ay it's a very powerful passage, no? Sa ating lahat na yung ground ay kapag itinanim ang buto, again, wala kang makikita. Amen. Okay? Hindi pwedeng may makita tayo. Yung normal, kinakain, wala kang makita doon sa ibabaw ng ground.
nakabaon talaga siya sa ground. Ibig sabihin, nung time na tayo ay itinanim, yung destiny natin ay wala pa. Wala ni sino man sa atin ang nakakakita pa dito. Nung tayo ay nasa ilalim ng lupa. Pansin to it, totoo ba talaga na tayo na itanim na? Amen. Tingin niyo ba, tinanim kayo particular ng Diyos sa bansang ito? Amen. Hindi nagkataon na kayo ay nagkaroon ng dugong hapon. Hindi nagkataon na nakapag-asawa kayo ng Japanese. Hindi nagkataon sa dami ng pwedeng mapuntahan namin mag-asawa, wala kaming dugong hapon. Pero ang mother ko, nung pinaglilihi pala siya, ay napapaglihan niya na si Shintaro. Alam ko pa ba naman yun? Wala ko alam nun. Hindi pa ako lumalabas sa mundo, kinoconceive pa lang ako. No? Yung sa samurai, nanonood na po yung mother ko nun. So tuwang-tuwa siya. Tapos merong Japanese, doon nakapit-bahay daw namin nung araw, na bumababa sa hagdanan, nakikita niya yung binti. Yung asin ng Japanese, di ba? Kita-kita mo talaga yan. Parang pagbaba, parang sakang na ano. So, anyway, doon pala makikita na natin na hindi pa ako lumalabas sa mundo, meron ng glimpse of destiny na darating ang time makakarating ako sa Japan. No? Tapos hanggang nagkaroon ako ng tamang isip. Ibig sabihin, yung na-share ko nga na nagkaroon ako ng desire noon na pumunta sa bansang ito, pero hindi para maging missionary, hindi para maging part ng tinatawag na nung araw, uso pa yun, yung mga, alam niyo yun, yung mga cultural dancer. Hindi lang po ako naging cultural dancer, naging anyway, doon pa lang nagkaroon ako ng desire, pero di ba, na-share ko po, 6, 7 kami, ako po yung parang assistant doon sa choreographer, assistant ako ng choreographer, so assistant choreographer tawag sa akin. Pero lahat po sila ay nagkaroon ng blue card, remember that? Blue card pa nun? Hindi nyo alam. Blue card. Lahat po sila nakaalis. Pero pong naiwang isa sa Pilipinas. Nagkataka sila ba't hindi ako nakasama? Ako po yung naiwan. Naiwan ako sa Pilipinas. So hindi pala yun ang paraan din ng Diyos para sa akin. Para makarating dito. So, naimbitahan po ako sa isang anniversary sa Yokohama. Nalala niyo po ba yun? Na-invite ako sa isang anniversary, sa Narita. Kaya Narita Airport ako bumaba. Na-invite po ako doon. Nung na-invite po ako, hindi alam yung pinaka-senior pastor na merong silang guest speaker galing Pilipinas. Yung nag-invite po sa akin, isa sa mga associates ng senior pastor nila sa Yokohama, nag-try lang po. Sinubukan na baka umubra. Umubra, binigyan ako ng visa. Doon po nagsimula ang journey ko sa Japan. Yun po yung unang nag-welcome sa akin, ang Chiba Ken. Kaya po, after 10 years, binalik po. Naalala ko, binalik po ako ng Lord sa Chiba Ken. Meron po isang pastor tayo dati. Kasama dito si Pastor Fred, remember? Pinsan siya sa Chiba Ken. Nakita niyo po ba na napakahusay ng Diyos? Amen. Na yung paraan ko, hindi pala yung paraan ng Diyos para makarating ako ng Japan. Amen. Narating ako ng Japan, hindi para cultural dancer, pero Amen. ayun. Doon ko po I believe ganun din kayo. Maaaring iba sa inyo, ginusto nyo, hindi nyo ginusto, pero eto kayo ngayon. Amen. Ang mahalaga po, ulitin ko po, sa ating lahat, ang pinakamahalaga po sa Diyos yung ngayon. Yes. Sabi ko po, ang pinakamahalaga sa Diyos yung ngayon. So at least, alam na po natin kung tayo ay hindi properly naitanim pa ng tama, kaya marami po tayong pressure. Or, kung naitaniman tayo ng tama, dapat maging tama po yung ating pananaw doon sa pagkakatanim sa atin ng Diyos sa bansang ito. Naniniwala po ba kayo na meron pong mga binhi na itinanim para sa bansang ito? Amen.
At bahagi po kayo nun. Bahagi ang bawat isa. Sabi mo sa katabi mo, bahagi ka nun. Hindi nagkamali ang Diyos para sa'yo. Hindi nagkamali. Wala siya So, mahirap sa isang seed na hanggat hindi nare-reveal yung kanyang pagiging siya. I mean, yung isang binhi, hanggat hindi ito nagbubunga at hanggat hindi siya totally ma-identify. Amen? Hello? Yung pinag-uusapan po natin, actually, hindi lang yung proseso ng pagtatanim. Actually, hindi siya pwedeng mag-grow kung wala yung panahon na siya ay didiligan. Kaya naniniwala ko, ito yung mga time na patuloy tayo dinidiligan ng Diyos at yung salita. Para mag-fulfill. Kasi hanggat yung seed ay hindi nag-bear ng fruit, concealed siya, ibig sabihin, hidden. Ibig sabihin, hindi siya marireveal, hindi siya makikita. Marireveal lang siya kapag siya ay nagkaroon na ng opportunity na umakyat sa lupa. Hanggat, naniniwala ko na maaaring na iba sa atin, parang hindi pa tayo totally talaga nakaka-penetrate, hindi pa talaga umuusbong. Pero malapit na. Amen? Nasa transition ang ilan sa atin ngayon, kahit yung bang nakikinig ngayon, nanonood ng video na ito, nasa transition tayo na dahil pinapayagan natin, inaalaw natin ang salita ng Diyos na nagsisilbing tubig para sa atin. At ito lang ang isa. Actually, sabi ko nga, kapag ang isang may tinanim, kapag may tinanim ka, normal sa'yo na didiligan mo kung saan yung itinanim mo. Hindi ka pwede magdilig ng tubig doon sa lupa na wala ka namang itinanim. Logic yan eh, pero mahalagang issue yun. Ibig sabihin, ang Diyos particular siya. Doon sa mga tao na alam niya, itong lugar na to, tinanim ko yung anak ko dito. Maaaring hindi pa siya lumalabas, pero naniniwala ang Diyos. Dapat maniwala ka din na hindi mananatili yung madilim. Amen! Amen! Hindi habang panahon madilim. As long na inaalaw natin yung Word of God na nagsisilbing water para i-water tayo, para diligan tayo, merong season. Although transition ito kasi why? Kasi pag pinag-aralan mo yung water, ang ginagawa niya pala sa seed ay pamamagain niya. Pamamagain niya yung seed. Ibig sabihin, kung yung seed ay matagal na nakatanim doon, kahit nakatanim siya pero walang water na dadampi sa kanya, wala rin siyang opportunity mag-grow. Kahit pa-planted siya, kahit na nag-dig ka ng ground pero hindi mo siya diniligan, hindi siya kailangan mag-grow. Para mag-grow siya, ang isang proseso, kinakailangan magkaroon siya ng trauma. That's the word. Yung seed ay kinakailangan magkaroon ng trauma. Kasi once na isang, kahit yung skin natin, di ba? Yung skin natin, I mean, yung positive trauma, yung sabihin, no? O yung skin natin, di ba pag ba nauntog ka? Kumbaga, mano kasi isang matigas na bagay, magkakaroon ng trauma yung physical body mo. Yung iba nga, sa sobrang pain, actually, yung sobrang pain, namamatay. Yung sobrang pain, namamatay ang tao. Yun yung sobrang trauma na pumasok. Bawal, may head injury, di ba? Yun yung sobrang trauma na pumasok sa kanyang katawan, hindi kinuntain ng kanyang physical body. Kaya siya namatay. Pero again, gusto ko sabihin, yung isang tao namatay, kapag ito ay binaw natin sa lupa, ang tendency ay natin makita. Ang difference, yung seed na itinanim ng Diyos sa atin, o tayo ang tinanim ng Diyos kung saan mang sitwasyon ng buhay natin ngayon. Ang tendency, ang gusto ng Diyos, ay mag-increase tayo. Pero hindi siya papayag na mag-increase ka na hindi ka didiligan. Kaya yung word, ang purpose niya, actually purposely, ay para sirain yung sa labas. Para wasakin yung mga nasa labas, yung mga outer, ano yung term ko last week, no? 3 weeks ago. Yung term na ginamit natin ay yung tinatawag ng yung mga external contributors. Yung mga external contributors, yan yung mga actually mga experience natin sa past na hanggang ngayon ay nananatili pa rin, kumakapit pa rin sa atin. Kaya kahit na tayo nadidiligan ng salita ng Diyos, hindi makapenetrate sa atin.
Dahil ine-embrace natin eh. Yung mga nakaraan natin, mga failures, yung mga pains natin, ayaw natin i-let go. Pag the moment, actually, hindi ko magdidilig para sa'yo. Somebody, mayroon magdidilig at kung ang Diyos ang nagdidilig sa'yo, ang salita niya, dinidiligan ka. Ang pwede mo lang gawin, kung seed ka, tanggapin mo. Amen. Hindi ka pwedeng i-resist. Kasi pag nire-resist mo siya, hindi masisira yung labas. Remember, iba yung munggo? Diba? Para maging togi siya, kinakailangan yung outer part, yung outer layer ng seed ay kinakailangan mag-break. At hindi siya kailangan pwedeng humiwalay hanggat di mo na siya nabibreak. Kaya yung breaking ng outer layer, ito yung mga external contributors sa buhay natin na hanggang ngayon kinakapitan natin. So yung tinatawag na yung penetration ng Word of God na nagsisilbing water, siya ang mayroong kakayanan para yung lahat ng mga nakaraan natin, lahat ng mga failures, ng mga past natin, ay unti-unting humiwala ito. Dahil ang purpose niya, mag-increase tayo. Sabi ko, ang purpose niya, mag-increase tayo. Walang sayang sa lahat ng mga pangyayari sa buhay natin. Amen. Nasasayang lang siya kapag hindi natin nila-let go. Kasi, hindi makaka-penetrate sa ating water. So yung water, yung time na meron transition, ito yung pinakamahirap sa lahat. Yung habang pinapabayaan natin na yung water ay makapenetrate sa buhay natin. Ito yung time na nag-a-adjust tayo. Nag-a-adjust tayo in the sense na yung mga bagay na gusto natin sa matagal na panahon na ayaw natin i-let go, unti-unti. Wala tayong choice kundi ito ay mag-break at unti-unting sumeparate. Diba? Yung nakita niyo yung seed. Literally, sumeseparate yung outer layer niya, outer part niya. Hanggang dumating na time, wala nang magawa kasi meron ng umusbong. Meron ng bago na dumating sa buhay niya. At dito nangyayari, ito yung proseso ng buhay natin. Para mag-increase tayo, kinakailangan nating mamatay. Pero yung difference natin doon sa physical death na ginagawa natin ay gusto natin makita ito, na meron bago na mabubuhay. Excited po ba kayo doon? Amen? Kaya, pag pinag-usapan yung increase, kahit isa lang yan. Kahit dalawa lang, kahit tatlo lang, kahit hindi marami, pero kung totoo na ito ay nagkaroon ng tinatawag na breakthrough sa kanyang outer layer, yung outer part ng buhay niya, at hinayaan niya na tumubo at sumibol, in term, yung sumibol, yung plano ng Diyos sa buhay niya, darating ang time, marireveal yung dating nakakonceal, yung dating nakatago, yung hidden, ay unti-unti. And, alam niyo po ba, siguradong malaki ang difference, yung itinanim mong buto, hindi na yun ang makikita mo pag musbong siya. Hindi mo na siya makikita. Pero merong bago na makikita ka. Yun ang siyang sigurado. So hanggat hindi nangyayari to, hindi magkakaroon ng increase. Hanggat hindi nangyayaring meron tayong nakikitang bago mula sa itinanim ng Diyos, hindi magte-take place ang increase. Kasi kung wala pang bago, ibig sabihin, nanatili pa tayo sa loob. Actually, yung greatest struggle ng isang tao, kapag yung tubig o yung seed ay unti-unting penetrate ng water, siguradong magkakaroon ng transformation. At hindi lahat gusto ng tao ito. Ang gusto lang ng tao, ay basta may hulog siya sa lupa. Kasi kahit pa paano, meron siyang liwanag na nakikita. Kahit nasa lupa siya, may liwanag pa. Pero once na nakabaon siya, wala ka talaga totally makikita. At naniwala ko ito yung time na ang ilan sa atin ay nasa transition ngayon. Nasa transition tayo na ang buto, yung buhay ng Diyos ay marireveal sa buhay natin. Amen. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Amen? Di mo sa katabi, naniniwala ako dyan. Naniniwala ko na. Wala ko yan.
Amen? We're coming up. Amen. We're coming up. Hindi pwedeng nandun tayo makita tayo sa loob. Kahit sino man, alam mo. Kahit naman siguro ikaw, maiinip ka, na yung tinanim mong buto ay parang, dinidiligan ko naman, bakit hindi hindi umusbong? Kasama pala sa proseso yun, no? Na merong mga seed na nakadesign siya sa mahabang panahon na nasa dilim. Pero one day, merong mga seed naman, ang dali-daling ng sunflower, iyan mo lang kahit hindi gaano di ba? Kahit hindi gaano tumubo, bumaon, ay nag-spring up na siya. Pero, kaya nga iba-iba tayo, iba-iba klase tayo, hindi ka tayo ng Diyos eh. May mga ibang seed. Alam ng Diyos ang capacity ng seed. Alam niya, kaya nga yung buhok natin, bilang niya. Alam niya kahit anong pressure ang dumating sa atin, alam niya, ang mahalaga lang, responsive tayo. Amen. Doon sa time na dinidiligan tayo ng Lord, dapat talagang tama yung ating pagtanggap. Huwag tayo magre-resist. Amen? The more na nagre-resist tayo sa salita ng Diyos, doon sa pagdidilig sa atin ng Diyos, the more na matatagalan tayo sa chaos. Actually, yung chaos, sabi ko nga one time, yung chaos o yung mga pressures, yung mga trials natin sa buhay, ito yung opportunity ng seed para makita niya lalo yung dependence niya, yung paghingi niya ng tulong doon sa nagtanim sa kanya. Hello? Kasi hindi naman ganun din kadali, di ba? Na yung tinanim mo ay hindi makakaranas. Minsan may darating din na bagyo, may mga peste. Pero as long na nakabantay doon yung totoong nagtanim, naniniwala ko na siya ang lahat mag-aayos, magtatanggal. Lilinisin niya lahat para dumating ang time na maging fruitful at mag-increase ito sa buhay ng tao na willing talaga na humingi ng bagay mula sa Diyos. And I believe, ulitin ko, ito ang purpose ng Diyos, magbunga tayo ng marami. Amen? Maring, sabi nga, parang imposible, no? Minsan parang imposible na, by principle, kung saan ka nagtanim na lupa, doon ka mag-expect ng increase. Kung saan ka may tinanim, doon ka mag-expect. Naniniwala ko na ito yung remnants ng Anjo. These are the remnants of Anjo. No? Sabi natin in term na sa Tagalog yung matirang matibay ang matitira at yung mga natirang matibay sila mag-increase. From you, sa bawat isa sa atin nandito ngayon, siyempre yung mga ibang hindi natin nakasama na andito yung heart nila, ay naniniwala ko na mula sa bawat isa sa inyo ay merong siguradong increase. May increase, hindi lang sa spiritual life natin, I believe. Kahit yung mga matagal lang panahon na dinidesire natin na maaring wala pa kasi talaga yung, meron kasi timing lahat eh. May tamang panahon eh. May tamang panahon ng pagbubunga. Minsan kasi, kaya tayo nadidisappoint kasi yung expectation natin hindi na may meet doon sa tamang panahon. Kasi lahat naman kasi ng bunga, merong bunga na magbubunga siya sa panahon ng tag-init. Doon ng kamatis, mayroon siya magbunga sa panahon ng tag-ulan. No? Ibig sabihin, merong mga panahon na magbubunga yung itinanim na yun. Minsan, maaaring nag-ano na tayo, sumibol na tayo, pero parang minsan wala pang bunga. No? Ang mahalaga lang yung tinatawag na paghihintay. Kasi doon sa paghihintay, nabibuild yung ating patience. Yun ang isang pinaka-paborito ng Diyos i-build sa atin. Yung patience natin. Napaka-patient. Part kasi ito para ma-establish yung tinatawag nating character at hindi personality. No? So yung mga taong napaka-pasensyoso ay isa yun sa mark ng tinatawag ng mature na tao. Yes! Yung mga taong pasensyoso. Kasi yung mga taong nakapagpasensya ng mahaba, along the way, kaya nilang yung tinatawag na although gift from God din yun, ano? Ito yung isang kaloob din ng Lord. Isa sa pinakamahirap actually, tinatawag ng self-control. Pero yung self-control na reveal siya kapag lumahaba ang ating pasensya. So, yung mga taong medyo mahina ang pasensya, mahina rin ang kanilang control sa sarili.
Ganun lang yun kasimple, di ba? Kaya once na na-build yung yung patience sa'yo, ay wala tandaan niya na yung mga hindi mo nakakayanan, ay makakayanan mo na rin. Amen. Amen? Amen. At it takes actually faith, no? Kasi wala kang nakikita, kaya nga faith is the substance of the things we hope for, the evidence of the things we do not see. Meron kang evidence, meron kang hope, kahit wala kang pang nakikita. So, hindi nature ng tao. Hindi nature ng tao na mag-activate siya sa faith. Kasi ang nature natin ay sa pamagitan ng situation. Nakuha niyo point? Lahat ng bagay na nasa-sense natin. For example, itong katawan na to ay nabubuhay tayo through our 5 senses. Lahat ng umaapekto, umi-influensya sa atin, ay sa pamagitan ng ating naririnig at nakikita. Physically speaking, lahat tayo ay affected ng ating environment sa pamagitan ng ating 5 senses. Hello? Okay? Itong physical body natin ay directly o indirectly connected sa lahat ng ating mga nangyari sa environment natin. Right? Pero hindi alam na maraming tao na meron siyang soul. Meron tayong spirit na hindi natin gaanong binibigyan ng importansya. So, ang Diyos ay makaka-penetrate lang siya sa spirit natin. Yung consciousness natin sa Diyos ay pwede na mag-take place sa espiritu ng tao. So, hindi natin pwedeng ma-experience ang Diyos sa pamamagitan ng ating environment. So, hanggat walang faith ang isang tao sa Diyos, hindi mag-activate yung consciousness niya sa Diyos. Hello? Amen. Amen? Mahalaga itong issue na to. Kasi most of the time, ang inaalaw natin maka-influensya sa atin ay yung affiliation at connection natin sa mundo. Kaya nangyayari, hindi nagkakaroon ng strength o yung salitang nawawala yung faith natin o yung connectivity natin sa Diyos dahil inaalaw natin na yung mundo o yung environment natin ang nagbibigay sa atin, na nagdidikta sa atin kung ano ang ating magiging reaksyon. Hello? Kasi meron tayong soul. Amen? So lahat ng reaction natin, lahat ng ating pagpapasya, lahat ng iniisip natin, nasa soul natin, yung memories natin, nasa soul natin. Kaya, importante na mag-guard natin yung heart natin, yung mind natin, at mangyayari lang ito pag inaalaw natin na makapenetrate sa atin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, spirit siya. My words that I've spoken to you are spirit and life. So ang totoong pwede makapenetrate sa spirit ng tao ay walang iba kundi yung Word of God. Kaya magkakaroon lang siya ng totoong connection sa Diyos kapag ang tao ay nakarinig na sa salita ng Diyos. Pag inabsorb niya yung Word of God, magkakaroon siya ng faith. At kapag nag-start yon, yung faith na yon ay kinakailangan mag-increase. Pero kahit yung faith na yon ay kasing tulad lang ng buti ng mustasa, may kakayanan siya na mag-grow kasi galing sa Diyos yun. Ang mahalaga lang, i-allow mo rin yung Word of God na siya rin na magdidelay para doon sa seed na yun. Naintindihan po ba natin? Kaya eventually, tayo ay maapektuhan mula sa loob. Ang influence natin mula sa loob, mula sa spirit, palabas. Hindi doon sa word, napapasok sa soul, papunta sa spirit. Amen. Kahit gaano kalakas, katindi yung influence ng kapaligiran natin, para pahinain tayo, kung mas malakas yung pananampalataya, kahit maliit lang. Kahit kasing liit ng buti ng mustasa, yung pananampalataya na nilagay ng Diyos sa atin, may kakayanan ito na utusan yung bundok sa labas. Naintindihan po natin? Remember yung preaching natin? Pinost ko doon sa ano namin, page. Excuse me. Sinalubong sila ng malakas na bagyo. Remember that? Nasa gitna sila ng
laot, ang ating Panginoon Jesus kasama kanyang mga disciples, sinalubong sila ng malakas na hangin, ng malakas na bagyo. Ang reaction ni Jesus, mula nang sila ay naglayag, patungo doon sa kabilang pampang, siya ay tulog. Okay? So, ginising na lang siya ng kanyang mga disciples dahil sa natakot sila na baka malunod sila at mamatay sila. Right? So, tingnan niyo po yung point na to. Tingnan niyo yung reality na to. Si Jesus, I believe, sa sovereign power ng kanyang pagiging siya ng araw na yon, naniniwala ko na alam niya. Alam niya na sasalubungin sila ng malakas na bagyo. Kaya ang ginawa niya, natulog siya. Ang gusto niya mangyari, sa aking assessment doon sa senaryo, i-practice ng kanyang mga disciples yung faith na meron sila. Kaya ang tanong ni Jesus, where is your faith? Pag in-assess mo yung intention ng tanong ni Jesus, kasama niyo ko dito sa loob. Bisa niya sabihin, kahit natulog ako, as long nakasama niyo ako. Kasi wala pa naman yung time, wala pa yung Holy Spirit eh. Okay, pwedeng justify natin, ano? Wala pa yung Holy Spirit sa nila. Pero, yung Master of the Universe, nandoon sa loob ng bangka. Hello? Na kahit tulog yun, I believe, kung ano yung ginawa ni Jesus, ay pwede rin na magawa. Yun nga lang, hindi nila inactivate. Yun ang problema. Hindi inactivate yung faith. Kaya hindi nag-materialize. Hello? Kahit na gaano kalakas yung baril, pag di mo pinul yung trigger, hindi lalabas yung bala. Amen? And I believe, yung isang bangka, sabi ko nga, yung isang bangka, isang ship, as long na walang butas, siya ay nakadesign para lumutang sa tubig. Paano niya ba? Mas malakas yung alon. Mas malaki yung alon minsan, most of the time sa mga bangko, sa mga bangka. And yet, hindi sila lumulubog. Kasi nakadesign sila doon. Naalala ko ngayon ano. Sinerch ko yung Noah's Ark. Yung Noah's Ark. Yung Noah's Ark, wala naman pang ano nun, ano? Wala pang modernong teknolohiya para makabuild ng ganong kalaking ark, no? Hindi pinasok ng tubig. Hindi naman siya mahusay na gumagawa ng bangko. Ina-analyze ko lang. Hindi siya pinasok ng tubig. Pag ni-research mo, ang isang pinakadahilan kung ba't di pinasok ng tubig, ay nilagyan niya ng pitch, P-I-T-C-H, yung parang pandikit na galing sa, alam niyo yung ano, alam niyo sa atin yung alkitran, yung kulay itim, hindi niyo alam yan, sa bubong, alam niyo yung bubong, yung yero. Pag nilalagay yan, di ba, pinapako sila, no? Pag pinako yan, nilalagay yan ng bulkasil, parang bulkasil. No? Para hindi tutulo. Ibig sabihin, sealed siya. Sealyado siya. Naintindihan niyo? Yun lang ang ginamit ni Noah na pandikit. Galing sa puno, yung lagkit ng puno, yung alkitran, kulay itim siya. Sa panahon natin, alam mo kayo Sam, no? Mga lalaki, alam ko, alam mo mga babae. O, pag-play namin, bulkasil na lang. Bahagi ito ng parang, dangta ng puno. Malagkit siya. So, yun ang pinaglikit ni Noah. Let me go. Saan maalala ko? Genesis chapter, okay. Genesis chapter 6.
Kasi pinag-uusapan natin bakit hindi lumulubog yung bangka. Alam niyo, matalino yung Bible talaga, no? Matalino ang Bible. Genesis chapter 6. Okay, ito nga, si Noah. Tingnan natin yung verse 14. 14. Genesis chapter 6. Okay, tama ito, tama. 14. Ito, tingnan nyo, ang sa akin, tignan sa Tagalog, pumutol ka ng kahoy, sabi ni Lord sa kanya, kay Noah, na sipres, yung kahoy na sipres, punang sipres, at gumawa ka ng isang daong, yung ark, na may mga silid. Pahiran mo ng alkitran ang loob at labas. Sa English yung ginamit, pitch. Pinahiran niya. Kasi malaking problema pag may kahit counting doon, may counting butas doon sa ark. So yun ang pinampahid niya. Ang sabi ng Word of God, tingnan nyo, pinahiran niya sa labas at loob. Ano implication nito? Kasi grabe na ngayon yung sabi natin kung sa panahon ni Noah yung nasa tubig na rin tayo, no? Ginudge ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng water. Sabi ng Bible, lahat ng may buhay na wala sa loob ng ark, patay lahat. Halaman, tao, hayop, lahat ng may buhay na patay lahat. Okay? So meaning, yung water during that time is a sign of judgment. So para hindi makapasok yung judgment ng Diyos sa loob ng ark, ay kinakailangan lagyan ng alkitran. Kahit ito ay ganito siya, meron tong mahalagang sinasabi sa atin ang salita ng Diyos. Amen? Ang sabi, pinahiran niya ng alkitran, ng pitch yung loob at labas. At walang tubig na nakapasok sa loob. Kasi yun naman kasi ang tendency para lumubog sa bangka, pag yung tubig ay pumasok sa loob. Hello? Amen. So, ibig sabihin, dito pa lang, pinapakita na dito pa lang sa ark, no? Pinapakita na merong means para hindi makapasok sa atin yung judgment. Amen. Kasi kung noon, sabi nga, ang Diyos gumawa na siya ng rainbow sa Book of Peter, sa ikalawang pagkakataon na magugunaw ang mundo, ay hindi na sa pamagitan ng tubig, kundi sa pamagitan ng apoy. So kung noon naingatan sila sa pamagitan ng alkitran, sa panahon naman natin, I believe, ito yung sa pamagitan din ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Hello? Amen. So, I believe ito ay nire-relate doon sa assurance ng ating kaligtasan during judgment na hindi tayo pwedeng maapektuhan kung tayo ay mapapahiran din ng dugo. Pero yung pagpapahid ng dugo ay kinakailangan sa loob at sa labas. Hello? Amen. Mahalaga itong issue na to. Kasi bakit tinagay ito dito kahit itong alkitran na to? Kasi kung wala yung alkitran, lulubog yung bangka. Meaning to say, hanggat si Jesus ay nasa loob ng bangka, kahit anong lakas ng bagyo, ay may kakayanan tayo na ito ay pahintuin. Amen. Kahit anong pressure, kahit na anong trials ang dumating sa atin, kahit na anong bagay na para maharangan tayo, pwedeng manatili tayong nakalutang at hindi lumubog ang ating pananampalataya. Amen? Amen. Okay, sabi ko kanina, yung bangka nakadesign siya na para maglayag siya sa tubig.
Dinesign siya doon. Meron nga akong, may pinost ako, nabasa niyo siguro, no? Nilike niyo pa nga, no? Sabi ko, yung aeroplano. Aba, hindi pwedeng buksan ng kahit counting bintana mo doon, ginagawa mo pag-asakay ka ng bus. O kahit yung train na lang, di ba? Talagang silyado siya. Sa sobrang bilis at sa sobrang lakas ng hangin sa itaas, the moment na ito ay pumasok sa loob, patay lahat ng tao sa loob ng aeroplano. At hindi ito pwede mangyari. Amen? Ibig sabihin, kahit gaano kalakas yung pressure, hanggat ito ay nasa labas at hindi nakakapasok sa loob, Yes. kahit anong lakas niya, pwede tayong sumalubong sa kanya. Amen. Pwede natin salubungin. Hanggat hindi makakapasok sa loob, dahil nasa loob ang strength natin, Amen. amen? Papalabas siya. Hindi tayo affected ng nasa labas, papasok. Affected tayo ng nasa loob, palabas. Yun ang nag-guard sa atin, yung nagsisil sa atin, nagpo-protect sa atin, yung blood ni Jesus. I-compare natin ito sa altituran. Loob at labas, silyado. Amen. Amen. Kaya kahit na anong pressure, kahit na anong lakas, kahit yung pinakamalakas na, sabi nga ng mga Bible scholars, yun daw isa sa pinakamalakas nung panahon na yon, na dumating na bagyo na nai-record sa history nung panahon na yon. Yung na-encounter ng mga disciples kasama si Jesus sa bangka. Imagine ko yung Yolanda lang no? Tingin ko mas malakas yun kasi nasa tubig sila Open space, sa dagat sila mismo. So, saan pa tayo pupunta, no? Kung alam natin na ang plano ng Diyos ay mag-increase tayo at actually sa isang pinakamahalagang prinsipyo ng Word of God ay ang mga pagsubok sa buhay ang siya nagpapatalag sa atin. Amen? Ibig sabihin, kung kinakailangan mag-increase tayo, kinakailangan dumaan tayo sa ganun mga sitwasyon, as long na hindi ito nakakapasok, nakakapenetrate sa kaloob-looban natin, hanggat ito'y nasa labas lang, ito ay pagkakataon para tayo ay tumibay. Kasi, di ba, kaya nga, hinanap ni Jesus sa kanila yung pananampalataya, kasi alam ni Jesus na may kakayanan sila, hindi lang nila practice, naunahan lang ng takot. Samantalang, kung tutuusin, karamihan sa kanila ay expertise nila ang tubig. Pag in-analyze mo, no? Karamihan sa kanila mga fishermen, pero parang lumalabas pa yata ang isa doon sa unang natakotin, si Pedro. Buong buhay niya mula pagkabata ay alam niya na ang galaw ng tubig sa karagatan. And yet, noong time na yun, kaya niniwala ko sa sabi ng mga panta sa Biblia na ito ang isa sa pinakamalakas na bagyo na dumating sa panahon nila. Amen? Nalimutan nila. Nakasama nila ang Panginoon Jesus. Katatapos lang ito na nagpakain si Jesus ng 5,000 mahigit na tao sa pamagitan ng 2 isda at 5 pirasong tinapay. Katatapos lang ng himala niya. Minsan, parang nalilimutan natin yung ginawa ng Diyos sa mga nakaraan. Pag nasa present situation tayo na mahirap. Amen? Na-appreciate niyo ba ang buhay? Kasama natin si Lord. Kaya hanggang kasama natin siya, silyado tayo loob at labas. Amen? Silyado tayo. Loob at labas, protektado tayo. Ang mahalaga lang, hayaan natin ang salita niya ay makapenetrate sa atin. Huwag tayo mag-resist, huwag natin kontrahin. Kasi, sabihin natin na yung word ko kanina na trauma sa seed yun Traumatic sa seed yun. Kasi hindi pa niya na-experience na mag-crack Kaya traumatic sa ibig sabihin, pag yung alam mong babaguhin ito ang sitwasyon ng buhay mo, medyo maninibago ka. Hello? Parang hindi yata tama tulad, parang sinasaktan mo ko.
Di ba? Para mabago yung seed, kinakailangan yung outer layer niya ay mag-crack. Yung mga lumang bagay sa buhay natin ay aalisin ng Diyos. Amen. Kung nakahanda tayo doon, nakahanda tayo sa paglago. Amen. At lahat ng paglago ay may tinatawag na pagbabago. Amen. Amen. So, again, ulitin ko, ang ultimate purpose ng Lord, magkaroon tayo ng increase sa buhay natin. Amen. At yung increase na yon ay kung ano yung purpose niya. Amen. At hindi yung plano natin. Kung ano yung plano ng Diyos at hindi yung plano natin. Amen. Siya, naladaanan lang natin ito, Genesis chapter 6, verse 14, ano? Yung episode alam natin ngayon, may mga kitran pala na yun eh. Napakahalaga pala nun para hindi lumubuli yung ark ni Noah. Kung wala yung... Ay, nakuha niyo po ba? Amen. Kung wala yung alkitran na yun, walang taong na save. No? Kaya ibig sabihin, kung wala yung dugo ni Jesus, wala rin taong maliligtas. Yes. Amen. Amen. No? Sa pamagitan na ng dugo ng ating Panginoon Jesus para masilyado tayo sa lahat ng gawa ng kalaban, sa lahat ng gawa ng mundo, hindi siya makapenetrate, hindi makapasok sa atin. Labas at loob, within and without, sabi ng Bible. Sa loob at labas, silyado siya ng alkitran. Amen? Amen. So, again, mamaya po may konti tayong meeting. Naniniwala ako na kung tayo po ay napagkatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na puroy, mga bagay na luma, naging good steward tayo, pwede rin tayo pagkatiwalaan ng Lord sa mga bagay na bago. Amen. Ibig sabihin, ako po ay actually, pag isang bagay ay hindi nasiserve yung purpose ng hinahin talaga ako. Kahit naman siguro kayo. So, at naniniwala ako na ang simbahang ito, one time nung nasa peak tayo ng isang, nagpipray tayo noon, I think 2 months ago yun, kung hindi ako nagkakamali, binigyan tayo ng Lord ng word na in 2 years time, magkakaroon po tayo ng sariling atin. I mean, simbahan na masasabing sa atin po talaga, anytime pwede natin magamit. Parang imposible sa tao. Pero ang lahat na imposible daw sa tao, ay imposible sa Diyos. Amen. So it's just a matter of time, it's a matter of faith. Amen? Faith is knowing what God knows. Kung malalaman natin kung ano yung plano ng Diyos, yun ang lalakaran natin. So, ang mahalaga lang, magkaisa po tayo dun sa word ng Lord. Kung hindi natin kaya, pag sinimulan natin, ang Diyos po magdadagdag ng kakayanan. At siya po magbibigay ng increase. Actually, sabi ni Pablo, ako nagtanim. Sabi ni Apollo, ako naman nagdilig. Pero sabi nilang dalawa, magkaisa na nga tayo. Ang Diyos ang nagpapalago. Walang mahalaga kung sino nagtanim, kung sino nagdilig. Ang mahalaga, ang Diyos ang nagpapalago. Amen? Amen. Of course, siyempre mahalaga yung part na nagtanim, mahalaga rin yung part na nagdilig. Pero ang pinaka-ultimate result ay nanggagaling sa Diyos. Amen. So, by God's grace ay dumating po yung time, naniniwala po ako sa heart ko. Wala po akong ibang dinidesire, kundi sabi nga ng Biblia, kung meron 2 o 3 na nagkakasundo dito sa lupa at pinagkakasundoan ng kalooban nila ayon sa kalooban ng langit, ay mapangyayari ang lahat ng kanilang hinihiling. No? Kung dito po tayo tinanim ng Diyos, yun po yung kahapon, yung malinaw na word ng Lord sa akin. Kung dito tayo tinanim ng Diyos, dito rin natin makikita yung provision niya. Amen. Sabi ko po, kung dito tayo tinanim ng Diyos, siya din magpo-provide ng water, ng sunlight, para yung word, yung seed ay mag-increase at mag-manifest. So, ano ang use ng seed kung ito'y mananatili sa loob ng lupa at hindi ito marireveal kung sino siya? Amen. Wala rin siyang kahulugan. So, with all my heart, I believe itong season na to, for the next 2 years, according to sa desire sa heart, sa word na binigyan ng Lord sa atin, for the next 2 years,
Ang hinihingi lang ng Diyos sa atin ay magkaisa tayo. Amen. And the rest ay provide ng Lord sa atin. Amen. Amen? Kung yung mga ibang tao ay nagagawa nilang magkaisa sa mga bagay na mali. Pero kahit mali yung ginagawa ay napapagyaman. Nagkakaroon ng kapangyarihan. Nagkakaroon ng kapangyarihan. Kasi merong power na doon sa agreement magkakaisa. So mas lalo na doon sa mga tama. Amen. Kung gagawa ng tama at magkakaisa, kung dinidesire ay tama at lalo para sa Diyos. Amen. I believe it's high time na dumating ang ilang panahon na makita rin ng bansang ito na magkaroon tayo ng representation ng mga Pilipino. At hindi lang para sa mga Pilipino, kundi magkaroon tayo ng major contribution natin sa bansang ito na makilala nila ang Diyos. Amen. At for that reason, kailangan din na somehow dumating yung time na ang foreigner na katulad natin sa bansa nila ay kung ano yung ating organization o institution o church ay legally ma-register natin sa kanila. At hindi mangyayari ito kung wala tayong sariling property. And to God be the glory, with all my heart, kaming mag-asawa naniniwala na it's just a matter of time. Sino man yung mga tao na gagamitin pa ng Diyos ay kahit hindi marami, kasi ang Lord naman nagbibigay ng increase. So, mahalaga lang doon sa mga remnants, yung mga natitira, ay magkaroon sila ng heart na magkaisa at magpatuloy sa salita ng Diyos. And the Lord will do the rest. Amen. So, again, papasalamat ako na nag-remain tayo. Nag-remain tayo in the name of the Lord. Gusto ko rin sabihin na kahit na kung sa tingin nyo ay numerically speaking, hindi tayo marami sa bilang, ang isa nakikita ko ay sa ibang places, no? Nag-i-increase tayo. Amen. Galing lang kami ng Handa, Handa kahapon, kanina nasa tayo? Shizuoka. Iwata. Sa Amamatsu. So, hindi pumapayag ang Diyos na walang mga bago na. Same thing with me no? Yung mga dating bago doon, 3 months ago, yun, consistent sila ngayon sa church, no? God be the glory. Yung Handa po ay nakabalik na po tayo sa ground ng Handa. Yes. Just yesterday, ay nakapag-umpisa na ulit tayo. Napaabot din nila na hopefully makasama sila sa camp. Amen. Hindi pa 100% pero malaking possibility. So, all the glory belongs to God. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us pray. Father, we thank you for your presence in this place. Thank you for giving us this opportunity, Lord, to hear your word and to give us this word that we need to increase, Lord God, according to your purpose. Maraming salamat dahil ang totoo, wala po kaming kakayanan kung wala po ang tubig na magmumula sa iyo para kami ay lumago, para ang mga pangako mo ay mag-manifest sa buhay namin, ay kailangan kaming makipagkasundo. Magkaroon kami ng engagement sa iyong word, O God, upang kahit na sa mga sitwasyon na mahirap, alam namin na kami ay makaka-breakthrough, kami ay makakalagpas, Lord, sa kahit na anong sitwasyon na sumalubong sa amin hanggat ang salita mo ay nasa aming mga puso na umi-impluwensya at nagbibigay ng lakas sa amin. Magpapatuloy po kami na maging matagumpay. Salamat po sa lahat ng iyong mga pangako, O Diyos, maging sa mga darating na taon, sa loob ng 2 taon, Lord God, ay makita namin na ang mga Pilipino sa lugar na to ay mabiyayaan mo ng sariling place of worship, O God. Sariling simbahan. Kakaisang puso namin at nagdadala kami sa plano mo, O Diyos. Ito ay hindi nagmula sa plano at sa puso ng tao kundi sa iyo, O Diyos. Maraming po salamat. Ikaw po ang nagmamayari ng lahat. Ikaw po ang provider namin sa lahat ng bagay sa buhay namin. Maging sa mga susunod na araw, Panginoon, hinihingi namin at hinihiling namin na habang kami ay nagtitiwala sa iyong salita,
at pinagtitiyak, pinag-iisa mo ang puso namin, O Diyos, ay walang magiging mahirap. O Diyos, walang magiging malaki. Ang lahat ay kakayanin. Marami pong salamat. In-offer namin sa iyo, Lord, ang mga bagay na pag-usapan namin, Lord, sa araw na to. At patuloy kami nananampalataya na ang salita mo ay makapangyarihan at buhay at mayroong kakayanan na lumikha mula sa wala. Yes. Lord, maraming salamat. Thank you, Father. Nagtitiwala kami at ang puso namin ay nagkakaisa. Sa iyo kami umaasa, Panginoon. Ikaw ang pag-asa namin noon pa man, hanggang ngayon at magpakailan pa man. Salamat po, hindi lamang sa biyaya ng kaligtasan, kundi, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay maging bahagi, O Diyos, ng bansang ito para makilala ka. Yes. Maraming salamat. Maasa kami, Lord God, sa mga darating na araw at darating na taon, ang salita mo ay may papagpatuloy na lalawig at kikilalanin ng maraming mga tao sa bansang ito. Lord, again, we honor your name in this place. Lord, we entrust everything into your hands. We thank you, Lord, for your provision and for your divine covering, Lord God. Maging doon sa mga kapamilya namin na nasa banig ng karamdaman. Lord, we remember them. Especially, Lord God, yung anak ni Maricar, Panginoon. Si Unica, Lord God. Marami pong salamat, Lord, sa katatagan ng pananampalataya na binibigay mo sa kanyang mga magulang. Especially, Lord, kay Maricar. At Lord, dalangin namin, Lord, ang mapagpala at makapangyarihang kamay na nagmumula sa iyo, Panginoon, ay maiunat mo, Panginoon, sa batang iyon, sa mga sandaling ito. Nagpapahatid kami ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Lord, alam namin, Panginoon, na ikaw pong may kontrol ng lahat ng bagay. At sa pagkakaisa ng panalangin ng iyong mga anak, ay mayroong nangyayari. Lord, sa mga sandaling ito, nagpapasalamat kami. In the name of Jesus, Lord God. Oh Lord God, we thank you for the healing virtue, Lord, for that child, oh God, sa batang ito, Lord God. Salamat po sa pagbibigay mo ng kakayanan, maging sa mga doktor, sa mga gamot, na mga tinitake niya, Lord God, magkukos para mapabilis ang recovery niya. Yes. Thank you, Lord God, for divine covering, maging kay Ella, Panginoon. Salamat po sa iyong mayaman na awa, Panginoon. Sa iyong grasya, Panginoon. Sa iyong himala, O Diyos. Yes. Tuloy namin pinapahayan sa mga oras na ito. Lord, ang iyong plano na mapangyari. Salamat po, Lord God, maging sa mga may karamdaman. Salamat sa kagalingan mo. Sa mga humingi ng mga panalangin sa mga sandaling ito. Lord God, we thank you, Lord God, for answering their prayers, Lord. Thank you, Lord. Nakikisa po kami. Nakaisa po kami sa panalangin sa mga oras na ito. Salamat po sa iyong himala. Salamat sa himala ng kagalingan, himala ng kaligtasan. We thank you, Lord God, as we honor your word. We give you all the blessing, we give you all the honor, the praises, and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen.